Usapang lansangan pa rin, naglipana naman ang mga tricycle na patong-patong ang mga pasaherong estudyante at mga kolorom ng school service. Kaya naman ang mga otoridad pinaigting na naman ang kampanya laban sa mga pasaway na yan. Franz Noguera, ikwento mo. Tatlo sa loob habang dalawang nakaangkas sa likod ng tsuper. Parang sardinas na ipinagsiksikan sa tricycle na ito ang mga estudyante. Hindi naman kami masyadong nagpupuno talaga. O pag naman lang, pangkuha lang ng gasolina, gano'n. Swerte ng tsuper dahil hindi siya natsyempohan ng mga otoridad. Pinaigting kasi ng LTFRB at LTO ang panghuhuli sa mga kolorom na school service. Kanina, nasa pulang ilang tricycle na overloading at walang prangkisa. Very common violations are overloading, yung mga nagsasakay mismo mga tricycle, walang lisensya yung driver. Ang school service na ito nakasabit pa ang konduktor. Pag hinto, isa-isa nang bumaba ang may 14 na pasaherong mga bata at magulang. 2 taon na raw naghahatid sundo ng mga estudyante ang jeep. Pero kanina, nabistong wala itong prangkisa. Naka-register ba? Hindi po, pero meron po mga parents consent. Hindi po pinapayagan ng public school. Private lang po. Dilawang plaka. Bukod sa overloading at walang prangkisa, basag pa ang windshield ng sasakyan. Private vehicle, the violation there would be, the penalty there is 6,000 pesos. Bukod sa prangkisa, kailangan ding pinturahan ng dilaw ang school service at lagyan ng steel railing ang mga bintana. Dapat may seatbelt para sa bawat pasahero, may fire extinguisher at first aid kit. Hindi rin dapat bababa sa 1998 ang modelo ng sasakyan. Franchising is open the whole year round. So, hindi excuse na kasi public school ang siniservisan niya. Mula June 4, umabot na sa mahigit 80 ang mga nahuling kolorom at overloading na school service. Franz Noguera, News 5.